Alright, thanks guys. Nagtatago lang. Ngayon naman po, sa mga baha na nasa atin ngayon, patuloy yan ang basulang tinapon natin, babalik din sa atin. Kaya please naman po, yung mga nakakasabay ko sa jeep na kung mag-itcha ng plastic, ganun, parang laki ng basurahan nyo. Ugaliin natin magtapon ng basura sa tamang lugar at mag-segregate din ang mga yan. At yung mga maliliit, pansamantalang ibulsa, di ba? Napakahalaga po kasi ng waste segregation sa problema natin sa basura at kung susundin natin ito, mababawasan ang tambak ng basura at mas dadami naman ang basurang mare-recycle at mapapakinabangan pa. Kung paano ito ginagawa, ituturo sa atin ni Ms. Susan Enriquez mula sa Yan Cañas, na. Quezon City. Good morning, Sue! Hi! Ay, Yes, good morning guys. Dito po tayo sa Quezon City dahil mula po July 1 ako mahigpit ng pitutupad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang waste segregation. Nako, ito ha. Baka ho hindi na hakutin ang basura nyo kapag hindi ho kayo sumunod sa pag-segregate o paghihiwa-hiwalay ng basura. Yung pong nabubulok at hindi nabubulok. Magtatakda din po ng araw kung kailan na hakutin yung mga basura. May multa ho yan, ano? Mga 3,000 piso yung pinakamataas na multa dahil nagiging problema na rin po ang basura. Talagang matagal ng problema itong basura dito po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. So dito sa Quezon City, ang nakikita nilang solusyon ay ang pagtuturo at pahigpit na pagpapatupad ng waste segregation. Kaya po dito sa K8 Street sa Cañas, Quezon City, nako yung mga kababayan ho natin dito, mukhang inaaral nilang mabuti ang paghihiwa-hiwalay ng kanilang mga basura. Gaya po nitong ganito. Ito yung napaka-ideal na gagawin natin sa ating mga bahay. Ano? Kung susunod ho tayo sa ganitong patakaran, magkaroon tayo ng ganitong mga lalagyan. Nakalagay dyan yung nabubulok o yung biodegradable, samantalang sa kabilang lalagyan naman ay yung pong non-biodegradable o yung mga hindi nabubulok. So yun yung pinakamagandang paraan para makasunod ho yung ating mga kababayan, yung ating mamamayan dito sa tinatawag na waste segregation. So tika, alamin ho natin dito sa ating mga kababayan dito kung kayo po ba'y hindi naman ho mahirap sa inyo yung pagsunod dito sa paghihiwa-hiwalay ng basura na po. Basta nasa ayos lang po ang pagtatapon ng basura. Naaayos po ng maayos yung ating pag-aano sa basura. Ano po ginagawa ninyo, ma'am, para ho mas maging madali? Kasi yung sasabihin, ako mabusisi pa yan. Iisipin ko pa, eto yung nabubulok, eto yung hindi nabubulok. Paano yung ginagawa ninyo? Pagkagaling na halimbawa, nanggaling na sa pinggan ang pagkain na natitira, ilalagay na sa nabubulok agad. Dahil meron kaming sisidlan na pang nabubulok at pang hindi nabubulok. Ito no, naglalagay, talagang dalawa yung lalagyan. Opo. Yun po ang aming ginagawa. Sa bahay namin, meron ho kaming isang lalagyan na nabubulok sa tabi ng lababo at doon agad ilalagay ang mga nabubulok. At doon naman sa baba may timbang malaki na lalagyan naman ng hindi nabubulok. Ako, maraming salamat po, Nay. Ako, malaking tulong ho yan para ho maging madali para sa ating mga kababayan at hindi na magrereklamo na mahirap sumunod dyan sa mga ganyan waste segregation dahil yan ay kinakailangan lang magkaroon ho tayo ng disiplina. Ngayon makakausap po natin si Ginoong Romano Rios, siya pong head ng Garbage Collection Section, Environmental Protection and Waste Management Department ng Quezon City Government. Sir, good morning po. Good morning naman po. So starting bukas, July 1 na po bukas, ay mahigpit na ipapatupad to. Talaga bang yung pagpapataw ng penalty o kaya naman hindi paghakot ng basura ay gagawin nyo doon sa mga matitigas ng ulo? Yes ma'am, simula po bukas ipatutupad na po sa 142 barangays ng Lungsod Quezon yung pong paghihiwalay ng basura at pagka hindi ho nila pinaghiwalay, hindi na po kukolektahin ng lungsod. Saka medyo malaki-laki din yung multa kapag medyo ilang beses nang nagbabiolate. Yes ma'am, ang fine po dito is 3,000 pesos at maaari po sila hindi na ho kukolektahan. Sa ngayon ba may mga barangay namang sumusunod? Sa ngayon po, out of 142 barangays naman, meron na ho tayong 52 barangays na may mga programa ng solid waste management. Maganda ho ito na talaga mayroong mga nag-spearhead ng ganitong mga campaign. Maraming salamat po, sir. Mr. Rios po, siya po yung nangunguna dito. Ayan, para makita na ito pong ganitong patakaran ay mahigpit na ipatutupad, hindi lamang po sa bawat barangay, kundi sa buong Quezon City. So ayan, mag-segregate po tayo para mabawasan ang problema natin sa basura. Back to studio po tayo. Thanks, Ate
Sue. Salamat, Sue. At ngayong tag-ulan, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagkalat po nila iba't ibang klase ng sakit, kabilang na ang nakamamatay na dengue. Nako, at alam nyo ba, sa ating kampanya kontra dengue, meron na tayong kasangga ng mga modernong kagamitan. Did you know that? Gusto ko malaman, kailangan natin yan. Hindi. Dahil ang dami ng lamok ngayon everywhere, no? Yes, everywhere. Fly everywhere. Eto, napanoorin po natin. Ngayong tag-ulan, ang mga insekto gaya ng lamok ay naglipanan sa ating kapaligiran. Malimit kasi nabasa ang paligid, kaya marami mga lugar ang kanilang pinamumugaran. At sa isang kagat, maaari kang madapuan ng sakit na dengue. Pero huwag mag-alala dahil may gadgets at accessories na maaari niyong gamitin para ang lamok ay mapuksa at makontra. Una sa listahan na itong electronic mosquito repeller. Di tulad ng katol, wala itong usok. Sa tulong daw nito, protektado ang inyong chikiting sa mga umaaligid na lamok. Frequency vibration waves, yun yung nagpaparepel sa mga mosquitoes kasi nag-emit siya ng small sound. Sa inyong kabahayan, maaari namang isabit ang mistulang lampara na ito na may ultraviolet fluorescent bulbs of carbon dioxide gas. Kapag ito'y nakasindi, ang mapangahas na lamok ay maa-attract na lumapit dito ay siguradong tepo. Kahit saan ka man magpunta, pwede mong dalhin itong fashionable baller bracelet na pangontra sa lamok. Nag-e-emit daw ito ng amoy na ayaw ng mga maperwisyong lamok. Ang bisa nito ay maaaring tumagal sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. The citronella emits of a scent that repels the mosquitoes away. Samantalang itong bumbilya ay hindi basta-basta bumbilya. Dahil kapag ito'y nakasindi, hindi lang ito nagbibigay liwanag, kundi nagtataboy din daw ito ng labo. Ito kasi ang mosquito repelling bulb na lumilikari ng tunog na tanging ang mga insekto lang ang makaririnig. Then inilalabas niya po yung decibels which is nasa-sense sa mga lamok, nasisira yung kanilang nervous system. Protektahan ang sarili laban sa lamok para ang dengue ay maiwasan. Pero tandaan, bukod sa mga gadgets at accessories na kontra lamok, ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, pagtatanggal ng mga pwede nilang pangitlugan at pamahayan ang pinaka-epektibo at libreng paraan para maging mosquito-free ang inyong mga tahanan. Dami ng gadgets, grabe. Yes, pero meron pa rin syempre yung mga citronella, di ba? At saka reapply, all natural, maraming mga ganyan. Application. At may ilang isda naman, na cute at masarap alagaan gaya ng goldfish at arwana. Pero ngayon, bibida namin sa inyo ang mga klase ng isda na talaga namang astig at dambuhala. Or, Yan ang ara paima. yes. Yan ang mga monster fish na Malabon Zoo kung saan naroon ngayon sila Monica Arnarn at ang mga special nating kabanding na I Shine Kids na sina Shasha at Sean. Good morning! Good morning! Hi! Arn! Shasha, Sean, ingat. Huwag mo ganun kamay mo. Hi, Mon! Hi guys! Good morning! Art, good morning! Eto mga kapuso, di ba, nito mga nakaraang linggo, natatakot tayo sa fish kill at hindi tayo kumakain ng isda. Pero ngayong umaga, ay hindi lang sa pagkain ng isda tayo matatakot kasi literal na mga nakakatakot na isda ang encounter natin. Di ba, Arn? Yes, po na tama. Nandito tayo ngayon sa Malabon Zoo kung saan bibisitahin natin ang mga isda. Tingnan mo po, itsura mo lang, matatakot ka na. Ito tinatawag na monster fishes. Yung pangalan actually Pangalan nakatakot pa lang, din siya, di ba? nakabahan ka na eh. Monster fishes, di ba? And speaking of monster fishes, tara Arn, dali puntahan na natin. Game? Ano? Ganito sa papit yung mga monster Hindi, fishes. okay lang yan. Tara na, let's go. Let's go. Sige, sige. Mauna na ako, ha? Akala mo nag-exit frame si Arn, nakalakad si Arn. Anyway mga kapuso, ayan nga, alamin natin yung umaga kung ano ang itong mga monster fishes habang naglalakad si Arn. At para mas maging masaya at maging mas literal na cute ang ating morning, ayan, kasama ko yung mga kids from I Shine Talent Camp na si Sean at si Shasha. Good morning, kids! Good morning!